Hello guys! Welcome back po ulit sa aking channel at ngayon hindi po utangan online ang pag-uusapan natin guys, pero i-share ko kasi sa inyo yung nangyari doon sa Tala account ko. So almost 1 year ko na din siya nagamit and 10K na yung minimum ay yung credit limit ko sana sa kanya. Pero i-share ko na lang kung ano yung nangyari. Itong 2024, dito na siya parang medyo may red flag na siya guys, yung Tala. Sa mga previous na loan ko naman ay okay lang naman. Pero bakit ngayong 2024 biglang nagka-issue yung Tala account ko guys. March 5, nagbayad ako ng loan ko na 7K kasi niloan ko yun nung January. Ngayon, binayaran ko siya ng March 3. So biglang, nung pagkabayad ko, biglang may nag-text na yung loan ko daw na 6K ay na-disburse na. So syempre hindi ko pinansin kasi sabi ko baka nagkamali lang sila kasi nga kababayad ko pa lang. Nag-message naman na na-receive na nila yung bayad ko and okay na daw, zero balance na ako. Pero biglang may nag-text na ganun, parang pahapyaw lang siya na nag-text na may na-receive ko na daw yung 6K. Ngayon hindi ko yun pinansin kasi nga syempre baka akala ko nga baka nagkamali lang. Syempre nakabayad na ako, wala na akong iniisip kasi nga nakabayad na ako. Ngayon nung holiday, trinay ko sanang i-open para trinay kong i-open yung Tala account ko para humiram sana ulit ako. Ngayon, nung ino-open ko siya, hindi ko na ma-access yung PIN ko. Tapos, lagi siyang attempted yung parang ang daming attempt daw yung nangyari sa pag-enter ng PIN. In-email ko ngayon yung Tala help desk nila. Ito na yung nakakagulat guys. Pag-reset nila ng PIN ko at pagka-open ko ng Tala account ko, yung Tala app, meron na akong loan na 6,000. Hindi pa naman ako naglo-loan. Ang masaklap, April 12 na pala yung due date ko na hindi ko man lang alam na may loan pala akong ganon. So, syempre, nabigla ako. Nagulat talaga ako bakit may loan ako na hindi naman ako nag-loan kasi nga kakabayad ko pa lang ng 7K. Ang nangyari dito, wala man lang silang sinend sa akin na OTP, yung mga confirmation kasi dati-dati naman nagsisend sila ng yung OTP, one time PIN na e-enter mo bago nila ihulog yung pera mo. Tsaka, isang lang sa Tala account lang ako nagsisend ng aking loan kay Tala. Tas sa Tala wallet, bago ko i-transfer sa GCash or sa CoinsPH. Pero once lang ako nag-withdraw sa CoinsPH. Pero nung tinignan ko yung mga transaction, bakit iba? Yung disbursan nila ng 6K na yun ay sa GCash InstaPay. So yun, in-email ko lahat, naghanap na ako ng mga contact na pwede kong i-contact kay Tala. Then in-email ko yung problem ko na gano'n na may loan ako na hindi man lang ako ang nag-loan. Tsaka walang inform na may loan ako na 6K. Pati due date, hindi rin nag-i-email ang Tala. Dati-dati 7 days pa lang or 3 days pa lang nag-i-email na yung Tala. So, after 48 hours, nag-reply na din ang Tala. So, syempre, sinend ko na lahat-lahat ng mga kinuha nilang yung mga tanong nila. Then, nag-reply na sila. At ito na nga, guys, yung reply nila sa akin. Nakakapagtaka lang kasi ang reply nila sa akin ay hindi na daw nila ire-report sa CIC yung existing na loan ko. At hindi na rin daw ako magkakaroon ng negative na credit entry. Pero nasa records daw nila itong balance ko para sa documentation daw sa investigation nila. At saka hindi na rin daw ako makakatanggap ng collection call. Yung mga tumatawag-tawag kapag due date mo na ay mga tumatawag-tawag na, 'di ba? Ito ang sabi dito sa email nila, sa reply nila sa akin ay hindi na daw ako makakatanggap noon. Pero makakatanggap pa rin daw ako ng text kasi system generated daw yung text na yon, kaya makakatanggap pa din daw ako pero i-disregard ko na lang daw siya. Pero ang nakakalungkot lang guys ay
suspende na yung account ko kay Tala. Hindi na ako makakapag-loan, hindi na ako makakapag-open, at hindi na rin ako pwedeng gumawa ng Tala account ko. Yun lang yung nakakapanghinayang kasi dahil sa kapabayaan nila mismo, masasabi kong kapabayaan nila yon kasi parang ang sa akin is parang may inside job yata kasi parang ganun lang, yung 6K na yun parang wala lang na in-investigate nila na ganun-ganun lang, na disperse sa ibang tao, tapos email nila sa akin, ganun lang, tapos sinuspende na nila yung account ko, di ba? Alam nyo guys, ang dami ding kasi nag-post ako doon sa Tala. Sa Facebook kasi nila meron silang, 'di ba? May yung sa Tala, meron silang Facebook sa Tala. Ngayon nag-reply ako, nag-comment din ako doon. Ngayon may nabasa ako doon na ganun din yung nangyari na reloan din daw yung sa kanya, yung account niya kay Tala. Hanggang ngayon, wala na din yung sa kanya. Kung gusto ko pa rin daw ituloy kay Tala, magbabayad daw ako. Pero syempre hindi naman ako magbabayad, hindi naman ako nag-loan, 'di ba? Hindi rin pala safe ang account natin kay Tala. Ewan ko kung bakit nagkaganito yung account ko kay Tala. Maganda naman, ang experience ko naman kay Tala is maganda naman siya since first time ko na nag-loan at saka siya yung unang nag-approve sa akin na legit na online lending app. Maganda naman yung naging experience ko kay Tala, pero bakit ngayong 2024, ganito yung nangyari sa account ko? Ewan ko, hindi ko alam kung anong iisipin ko, nanghihinayang lang ako kasi malaki na din yung credit limit ko kay Tala. Pero, 'di ba, parang ang dali lang sa kanila. Iniisip ko bakit ganito na lang yung reply nila sa akin, hindi na nila ako sisingilin pero sususpende na nila yung account ko. So, ewan ko guys, kung sino din yung mga naka-experience Saka ngayon, ang dami na ding nagrereklamo kay Tala na hindi rin pumapasok yung mga code tapos biglang may loan. So ayun guys, sayang lang. Pero okay na din naman at hindi na rin ako magbabayad. Nabawas-bawasan na din ang iisipin ko. Kaso sayang din kasi legit din naman siya. Kung tutuusin, nakatulong din naman siya sa akin guys. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe para ma-update kayo sa mga bago ko pang mga uploads na kagaya nito. Bye!